Hello mga katandims, kalingap, ka-jomcar. Andito na naman si Tita Darlene nagbabalik. Hello, it's me, Darlene Vlog. So bago tayo mag-reaction, shoutout muna kay Kuya Fal, kay Tila Vlogs, Kalingap, mga kasama natin dito sa Team Kalingap ng mga reactors, charity vloggers, ambassador, deputy, kayo na mga supporters, silent viewers, mga marathoners, shoutout po sa inyo lahat. At siyempre, shoutout din natin si Kalingap, Jomar at si Carla Tapilar, shoutout po. Ito, dito na po tayo. Kung napanood niyo, no, iwan ko sa hindi pa po nakapanood, no, credit ito kay Sir Birador. Panoorin po ninyo ang kanyang vlog. Ang vlog po niya ay nakita na sila ni Mikoy. Nag-usap po sila. Ayun na. So dito po, clear na po na wala pong samaan ng loob ng isa. Hindi po sila nag-away. Dahil sa comment section, nung reaction na niya na may napuna kay Mikoy, binas po si Birador. So normal po na dahil sa pagbabash kay Birador is yun, sumagot si Birador, tuloy-tuloy yung comment na napag-buzz kay Birador, sumagot naman si Sir Birador, kaya medyo nagkagulo-gulo, maraming nag-reaction, kasi bakit binabuzz si Mikoy? Ito nga sabi ko na pag-usapan to, di ba, sa Karaban na wag na reactionan, no? Si itong nangyari kay Mikoy, pero yun nga, hindi na namin pinag-usapan, last na po yun. So, pero dito sa reaction ito, wala naman akong babanggitin about na iba, no, na wala akong babanggitin about sa mga nagawa niyang kasalanan, no, kasi tapos na po yan. So nakita po natin, no, na ito si Birador at si Mikoy nag-usap na. Yun nga, hindi masama ang loob ni Mikoy. Ito rin si Sir Birador is hindi rin galit, at pati na si Kuya Val is dumating na po, no, at kasama ni Mikoy yung mga kasama niya na sabi niya na kasama niya doon sa pag-vlog, no, at yun nga po, lininaw na masaya na po, okay na po, huwag nyo na po palakin. So I'm sure tapos na po ito, no? Tapos na itong about kay Mikoy na ano ba yung na disobey niya ang rules, at sabi nga ni Mikoy na wala daw siyang alam, at in-explain po ni Sir Birador na mayroon na pong batas ngayon 2026 na collaboration. Parang matagal na yan, no? Pero hindi masyado na-highlights kasi wala po tayo nakikita ang ganyan po na collaboration, at parang ngayon parang nangyari na, kaya siguro biglang na highlights, marami na nag-reaction kasi may napuna ni Sir Birador, nakita at marami pong nagbigay na kanilang mga opinion. At ito nga, no, mayroon din akong sasabihin dito kasi may napanood din tayo ng mga live, no, na makasama natin dito sa Kalingap na sasabihin ko rin ang aking opinion at idea. Minsan kasi ganito, katulad yung kay Mikoy, no, na na meron siya nalabag na batas. Yun nga, ang nalabag niya na batas is yun nga, hindi nga niya alam, no, na bawal ang collaboration, kasi yun nga, nasabi nga niya na dati rin sinasama niya siya ni Jomar. So hindi yun ang point ko. Ang point ko kasi minsan ganito, parang hindi rin maganda na katulad niya na, kasi di ba, meron siyang sinama na kasamaan at sinabi niya na hindi siya makakabuhat ng bigas, no, na 25 kilos or 5 kilos, kahit 10 kilos or 5 kilos. Example, may karamdaman ka, tapos sinabi ng doktor na bawal kang magbuhat ng mabigat, bawal kang magtrabaho ng mabigat dahil may karamdaman ka na lalala siya pag nagbuhat ka ng mabigat. At dun sa may mga kasamang reactor na sabi nila, arte-arte mo ha, may alalay ka, may tagabuhat ka ng bigas. Parang katulad mo dati si si Rab na may tagabuhat, may assistant, may editor. Ganito, may editor. So ganito po 'yun. Lahat na reactors, lahat na content vlogger, kung gusto nila ng editor, kaya naman nila sumahod na magkaroon ng editor. Wala problema yun. Kasi hindi talaga madali ang mag-edit, no? Ilang minuto natin ginagawa yan. So ang iba, kumukuha sila ng editor para maganda ang pagkagawa. Marunong sila sa mga apps dyan para mag-edit-edit. Kasi kung wala kang knowledge sa pag-i-edit, simple lang ang pag-i-edit. Di ba po? Katulad ko, simple ang pag-edit ko. Lalagyan ko lang ng slow music. Wala akong mga char dyan nga mag-pop up, kung ano-ano pa dyan. Pero pag editor ka talaga, magaling ka sa pag-i-edit ng video, maganda talaga ang labas ng video mo. Sa screen niya, sa filter ba, sa audio niya, sa background music niya, ganyan po. Katulad ni Rab, no, may talent siya, may knowledge sa pag-edit, siya nag-edit. Minsan si Kakay, may dito sa Kalingap Tahanan, may editor. So, ganun po yun. So, wag nyo, kasi may nagbas nga, arte-arte, no, na may pa-editor pa, ginagaya daw si Kalingap Rab na may alalay, no.
baka gumawa ng community. So, yung about sa paggawa ng community, parang may point in sila doon kasi minsan kami sa mga kalingap, kaya sinasaway kasi baka mamaya, in the future, gagawa ng community, tapos yung pala ang magbabasa sa kalingap, kaya hindi maganda yan. Pero ang point ko lang dito, if ever na mangyari ulit na may kasama tayo na charity vlogger, tapos may alala, pwede naman muna na panoorin, no, na pag hindi sila nakipag-collaboration, tahimik na lang tayo. Pero dito kasi kay Miko is, yun nga ang kasalanan niya, di ba po, na nag-upload sa channel niya itong kasama niya yun. Pero kung siguro hindi sila nag-upload, sama-sama lang, wala silang channel, is hindi po yun mapupuna. So, if ever na maulit ito, may nakita tayong mga kasama ito sa kalingap ng mga charity vlogger na may mga kasama, pwede mo na observe tayo, alalay, panoorin ang kanilang mga vlog. Sino kaya ito? Pag in-introduce, example, no? Charity vlogger si ako, tapos sinabihan ko, paki-subscribe po ninyo si Mario, may channel po siya. So, parang bawal din yan po kasi parang collaboration yan, no? Parang pinopromote mo ang channel na hindi naman siya kalingap. So I don't know kasi dati rin may natanong ako, pwede ba makipag-collaboration? Ang sabi niya sa akin na pwede ata, no, example, ang content mo is ganito, tapos content niya is pagluluto, pwede ka agad makipag-collaboration dito sa nagluluto, basta hindi siya charity vlogger. Yun ang may pinagtanungan din ako last year, nakasama sa kalingap. So ang bawal siguro is charity vlogger pa rin, charity vlogger. Pero wala pa naman yung nangyari. For example, sinashoutout mo yung anak mo, may channel, iwan ko kung bawal lang yan. Bawal din yan. So, hindi ko pa alam. Pero dito po, ang point ko po, example po, may nakita tayong charity vlogger na may mga alalay. Pwede mo na obserba natin. Huwag na natin po na inyong arte-arte mo, may alalay ka, para kasi kalinga pa, may mga alalay. Kasi tama po, hindi po natin alam na yung isang tao is bawal magbuhat ng mabigat dahil may karamdaman siya na bawal magbuhat ng bigat. May karamdaman siya na yun nga, nagpapahinga muna siya magbuhat ng magbigat. Mahirap po tayo na mag-judge na arte-arte, pero yung karamdaman pala ng isang tao, kaya bawal magbuhat ng mabigat dahil malala na or ayaw niyang lumala. Ganun po. So yung abot naman na meron siyang editor, ayan, alam po natin, pera naman niya yun, di ba? Kung may magkaroon siyang editor, pera niya yun. Isa pag gusto niya yung kanyang video is bongga-bongga, maganda ang pagka-edit. So sa kanya na po yun. Huwag po natin sabihin arte-arte, no? Mayabang, dahil nandito na sa kalingap, hanggang nag-editor na, meron na siyang alalay, kahit 10 ang kaniyang kukunin na editor, alalay, kahit 20 na alalay, kung ma-afford naman niya sahuran ang mga alalay na ito, basta importante is, hindi naman nagkikipag-collaboration, gusto lang niya nakasama, no? Mahirap kaya, no, na mag-scout ka sa bukid, no? Delikado, magbitbit ka ng bigas, magbitbit ka ng kamera, mag-vlog ka, tapos may sako ka pang grocery, tapos biglang umulan, no? Kaya maganda minsan sa may kalsama ka, may alalay ka, kasi may mag-video, no? Nakagano ka ng sako, binibidyohan ka ng kasama mo, no? Palitan kayo, yun pa maganda rin sa pag-vlog, pag-charity na may kasama. Kung may kasama man siya, so wala na tayong pakialam, no, kasi pera naman niya ang sinasahod niya, no, at saka pera naman niya ang sabi ko, at saka channel niya yun, basta hindi lang siya nagpo-promote ng ibang vlogger sa channel niya, hindi siya nakikipag-collab, kahit 10 pa man ang kasama niya na alalay, wala na po tayo doon, kahit mga kumuha siya ng editor, araw-araw pa iba-ibang editor, wala na po tayo doon, kasi channel niya yung pera po niya yun, wala po yun sa batas ng kalingap na bawal kumuha ng alalay, bawal kumuha ng editor, ang bawal, yung nga po, ang huwag po makipag-collaboration na hindi kasama sa atin kalingap. Focus po tayo doon sa nalabag na batas. Huwag yung arte-arte, kukuha ka pa ng alalay, arte-arte mo, kukuha ka na editor, no? Huwag na po, no? Hindi ko na lang i-mention. So, sa akin lang yun. Humingi lang ako ng support na huwag na maulit yun. Magmahalan po tayo dito sa Team Kalingap. So, hanggang dito na lang po. Thank you po. Basta tapos na po. Itong kasama ni Mikoy, baka ipapa-join na sa Kalingap, no? Kasi namit na si Kuya Val. Baka one day, kung mag-charity vlogger sila dito mag-join sa Kalingap, baka one day aakyat yan sila sa Karahaba. So tapos na po ang issue kay Kalingap Mikoy at kay Sir Brador. Bye! And share the instruction video. God bless and keep smiling everyone. Shout out! Mga Kalingap, suportahan natin Darlene Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga kadyong karagi ng samahan, reactor na maaasahan, siya si Darlene Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan, mabuti na kaibigan, solidong kalingap niya. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya'y kahanga-hanga. Siya si Darlene Vlogs, samahan natin. Mga
kalingap, halika na't samahan natin siya. Darling Vlog sa kanyang channel, samahan natin siya. Mahusay na reactor kasama sa balitaan, lalong lalo na sa Joker kanyang sinuportahan. Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs, Karaba, Kalingap Reactors, Kalingap Radyo Balitaan. Please subscribe Darlen Vlogs. Mga karaba, mga kalingap,